Ayan na. Oh. Nasabi talaga ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, na 100% sinungaling, fake news, singagba. Doon sa pagsabi niya, mga kababayan, na nahuli na daw si Zaldico. Dahil hindi daw nahuli, mga kababayan. Sabi mismo ni Attorney Harry Roque. At ang kanyang source niyan, mga kababayan, ay walang iba kundi si Zaldico mismo. Oh, bangag. Oh. Nangyari na rin daw yan, mga kababayan, sa kanya eh. Di ba dati, nabalitaan nyo na sinabi din, mga kababayan, ng mga media sa Pilipinas, yung mga media ni Bangag, na nahuli na daw si Roque, na hindi naman pala, mga kababayan, nasita lang, wala naman sa custody. Ganun din daw, mga kababayan, itong nangyari dito kay Zaldico, na malamang sa malamang, nag-apply na rin daw ng asylum, mga kababayan. Panoorin niyo po. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. Ayan, Bangag. Si Zaldico mismo ang nagkumpirma daw, mga kababayan, sabi ni Atty. Harry Roque. Hindi siya nakakulong. So kauna-unang pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi po Galing mismo kay hindi Zaldico. siya nakakulong. Kaya nga, buong So, sino yung nakulong? Sabi ni Bongbong. Dapat, no? Eto si Bangag, mga kababayan, no? Maglabas siya ng picture, mga kababayan, na na-capture na talaga si Zaldico. sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. Ayun! O, Bangag, papakalat ka daw. Bago tayo makakuha ng kumpirmasyon kay Zaldico, tayo naman ay nagkaroon na rin ng karanasan dito sa Europa, no? Eto, mga kababayan, bago pa siya nakakuha, before siya nakaget na talagang sure na, mga kababayan, na hindi nakakulong si Zaldico, mayroon na siyang karanasan. Kung maalala nyo, yung panahon na ako ay sapilitan na pinapadala dito sa Vienna, Austria. Vienna. At ako naman ay merong medical certificate galing sa dalawang doktor na I was unfit to fly. Tinanong ako ng piloto ng eroplano kung gusto ko ba lumipad. Sabi ko hindi dahil sa sinabi ng doktor ko. Nung ako po ay pinababa sa eroplano, pinaantay po ako hanggang dumating ang piskal. Dahil ang sistema dito sa Europa, bago ka ba aresto, kinakailangan iharap ka muna sa piskal at ang piskal ang magdidesisyon kung kakasuhan ka. At kapag ikaw ay kinasuhan, doon ka pa lang aarestuhin. So, Yan pala. hindi ko talaga alam kung ano ang pangyayari kay Zaldico, pero nakakuha ng kumpirmasyon galing sa pulis na hindi inaresto, hindi in custody. So, ano lang yun? Parang na-apprehend lang, mga kababayan? Nasita? Ganyan? Hindi dinitain si Zaldico, kung hindi he was dinitain. subjected to law enforcement incident. So para po yung nangyari sa akin na habang nag-aantay ng piskal ang desisyon kung ako'y sasampahan ng kaso o hindi, nag-aantay lang kami. Pare-pareho nag-aantay sa pagdating ng piskal. Oo, 'di ba? 'Di ba, mga kababayan, sinabi nila na nahuli na daw si Roque. 'Di ba binalita yan dati, mga kababayan? Tapos fake news. Talagang taga-palasyo yung, mga kababayan, parang taga-palasyo talaga yun ang nagsabi, or sa bilyonaryo, or sa mga kababayan, sa local news. Nahuli na daw si Roque, and then later on, hindi! Ganun din ang nangyari dito kay Zaldico. Pero sa aking kaso, wala namang isang oras, dumating ang piskal at nakita naman niya na wala talagang kaso, pinawalan din ako. At sa tingin ko, ganyan din ang nangyari kay Zaldico, no? Yung sa akin nga mas matindi dahil ang sabi ng immigration authorities, di daw ako sumunod dun sa dapat na lumipat na ako sa Austria. Ang sabi ko, sumunod ako, sumakay ako ng eroplano. Kaya lang, tinanong ako ng kapitan kung gusto ko lumipad at hindi. Sabi ko, hindi ko gusto dahil meron akong 2 medical certificate. At dahil doon, hindi ako kinasuhan because suportado yan ng 2 medical certificate. So, ang aking basihan kung bakit ko sinasabing fake news, impormasyon na galing mismo kay Zaldico. Galing mismo kay Zaldico, mga kababayan, ha? At yung aking personal na karanasan at yung aking sariling pagtatatawag sa pulis sa Prague, sa Brno, kung nasaan si Zaldico. At Prague pala yan. Kala natin Prague. Prague, parang si Lisa Marcos. siyempre, Prague. dyan, yung vlogger na si Maharlika, na siya naman nagbigay sa akin ng mga possible places kung saan na nakadetain na si Zaldico. At lumabas nga na merong pagtatanong na nangyari pero wala pong in custody, Sinita. Walang detention. Ayun. Kung bakit hindi siya na aresto, hindi siya na-detain, hindi siya under custody, well, hindi ko po alam. Sa aking personal na kalagayan, dahil ako po ay asylum seeker, hindi ako po pwede ma-extradite pabalik ng Pilipinas ang hindi tapos ang proseso ko. No? Hindi ko lang po alam kung ano ang naging dahilan sa kaso ni Zaldico. Pero nagaling na po sa Czech police, wala pong in custody, walang in detention, walang arrest. So nada.
Opo, So ano yung pinagsasabi ni Bag, mga kababayan? nyo po, paano kaya ito na Nakakahiya naman no kung nabutata siya, mga kababayan. nalaman yung information na yon na nasita siguro yung tamang term itong si dating Congressman Zaldico dito sa Sita. gobyerno natin sa Pilipinas, particularly kay President Bongbong Marcos. Well, may mga nakalap na impormasyon naman ng isang mainstream media, no, na di umano ay nagbabakasyon kasama kanyang pamilya. Hindi ko alam kung totoo yan. Pero kung nakakalap ng ganyang impormasyon ng isang mamamahayag, siguro naman ang gobyerno na meron silang bilyong-bilyong intelligence Fund. ay Tapos makakakuha rin ng ganyang information. sablay ang mga kababayan. Ang lang at ang tingin ko, it was intentional kung bakit nagpakalat ng ganyang fake news ang presidente mismo pa. Si Bangag, talaga mga kababayan, no? Bakit kailangan si Marcos ang mag-aanunsyo? Naging bigla si Marcos, mga kababayan, na parang reporter. Si Ante Claire naman, alam natin talaga nagkakalat yan ng fake news. Bakit hindi nila binayaan si Ante Araw-araw twisting yan eh. Nung una, akala ko atat na atat lang talaga si Bongbong Marcos dahil talagang si Zaldico lang ang nagsasabi na siya talaga ang mastermind. No? Yung mga po pwedeng magbigay ng kolaborasyon, yung 18 Marines nagsalita na, yung Amina hindi nagsasalita, yung Nawawala na eh. Yung sina Lucas Bersamin. Lolong Bersamin hindi nagsasalita. Ang Tambaluslos hindi pa nagsasalita. No? So akala ko atat na atat lang talaga siya mahawakan itong si Zaldico. siguro para pabalik na rin o di naman kaya para guturin. Pero ngayon meron kasing mas malaking balita na hindi pala sinisiwalat sa atin. No? At ito yung pamimigay na naman ng ating presidente ng 4,000 acres, mahigit mula Ayun. Namigay na naman sa mga Amerikano. hectares para gamitin ng mga Amerikano bilang isang special. Anong kapalit dyan, Bongbong Marcos? Wala tayong mga kababayan, wala man lang tayong incentive. Ang tariff natin, hindi man lang, 1% lang binawas. Lord. Tapos, pag ipagagamit mga kababayan ng libre, ang lupa ng Pilipinas. Zone. Ang nakapagtataka, bakit 2 taon lamang? At saka bakit yung mga magtatrabaho rin ng mga Amerikano ang meron diplomatic immunity? Immunity pa. Alam naman natin merong gera nangyayari, no? So ang binigay na dahilan kung bakit magtatayo sila ng special economic zone para daw mabawasan ang dependence ng Amerika sa mga semiconductor factories, no, na alam natin nasa Taiwan yan, no. Yan yung mga gumagawa ng mga microchips para sa kanilang mga missiles at iba pang mga armas na Dapat kikita ang Pilipinas. pera, no? So sa tingin ko, this is still a war-related effort. Yung sinisecure na nila yung mga ammunition at yung mga Ammunition na naman, mga bala, mga kababayan. Disgrasya tayo dito kay Bangag. Pwede ba ma-overturn yan, mga kababayan, kapag si Sara na? microchips na kinakailangan nila para sa kanilang mga bomba at Ayun. nag-decision sila na gagawin nila sa Pilipinas. Yan. Sa akin, Napaka-risky. Yan ang titirahin eh. paglabag sa ating saligang batas. Sa panahon na may gera, hindi po ibig sabihin na palibasa hindi tinatawag na military base ay hindi yan military base. Ang definisyon sa batas sa umiirap pag mayroong digmaan, international humanitarian law, sa isang military object ay, I will quote, no, by its very nature, object or purpose contributes to the war effort. So, maski yan po ay gagamitin lamang para sa microchips ng mga missiles ng mga Amerikano, yan po contributes Sa weapon pa rin ang purpose. to the war effort, and that means it forms part and parcel of the war. Bubombahin pa rin yan, mga kababayan, ng mga kalaban. Kaya nga po sinasabi Sana ilagay doon malapit sa bahay ni Marcos, mga kababayan, para quits. ko na baka linilihis lang ang issue dahil itong issue nitong dapat pag-usapan. Bakit pumapayag tayo ng ating teritoryo ay talagang gagamitin para isulong ang gera ng Amerika sa Iran? Bangag eh. Dahil pinagbabawal ito ng saligang batas. Bangag! Sabi natin, we renounce war as an instrument of our foreign policy at ang presensya ng mga military bases na dayuhan ay dapat sang-ayon sa tratado, ratifikado ng Senado at kung kinakailangan, kunin ang pagpayag ng sambayan ng Pilipino. Opo, balikan ko lang po yung naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos ukol nga po dito kay dating Congressman Zaldico. Kasi meron pong post itong si Congressman Leandro Leviste. Basahin ko lang po, attorney. Sabi niya kasi rito, hindi dapat si BBM ang mag-report sa pag-aresto kay Zaldi. Lalo sa tinuro ni Zaldi Hindi siya reporter. mastermind ng flood control. Paano paniniwala ng proseso? Nakakatawa na lang, no? Nakakatawa na lang. Sa nag-aakusa. Tama po yan, no? Dahil ang tama namang dahilan kung bakit, ang tanging dahilan pala kung bakit gigil na gigil siya, si Zaldico tumatayo yung testigo na siya talaga mastermind pagdating dito sa
korupsyon. Lalo Siguro ang purpose niya mga kababayan, pagdating dito parang matorture si Zaldico, tapos siguro pati mga kababayan na makipag-deal siya, mga proposal na quits na lang natin ito, wag mo lang ako ilaglag. lalo na sa flood control projects, no? At tama naman si Leandro Leviste, no? Sino ka para mag-akusa? Sino ka? Samantalang ikaw nga yung naakusahan. Ikaw nga ang bangag dito eh. Ang nakakalungkot, yun na nga, no? Bukod pa kay Zaldico, nandiyan naman yung 18 Marines na hanggang ngayon ay hindi pa formal na iniimbestigahan kung totoo mga sinasabi. Pero Wala nauna pang nga silang kinastigo sa ang NBI. dami nilang detalyo na binabanggit na napakahirap naman paliwanaan na nagsisinungaling lang yung mga Marines. Opo. Maroon pang mga picture. Wala na, no? Hindi na pinansin mga kababayan. Tapos si Boying Rimulya tinulugan. Ibig sabihin po, fake news ang inihayag ng Pangulo, at kung fake news ito, siya po ba'y papanagutin Ha! Wala, may immunity eh. ng Palasyo ng Malacanang, kasi meron silang drive ngayon, anti-fake news. Wala. Basta mga kababayan, basta sila, absuelto, mga ungas. Hindi naman niya pwede parusahan yung kanyang sarili, di ba? Siya yung patupad ng batas, pero kung siya mismo lalabag ng batas, anong aasahan natin dyan? Pero sa akin, ang leksyon Lalong yan mga kababayan, bagsak na naman kanyang trust rating. Sinungaling eh. sa sambayan ng Pilipino, magiging po tayo sa mga deklarasyon ng Presidente dahil ito po malinaw na malinaw. Nagkaroon pa rin na po ng kumpirmasyon. Sinungaling ka, Ngagva. Walang pag-aresto, walang pagdedete, at walang pang-custody dito po kay Zaldico. Opo. At after nito, kung mapapatunayan, ano kaya ang magiging nito, attorney? Kasi for sure, sasabihin nila, meron yan silang mga insist. Actually, doon kanina sa Ininsist na nga, di ba? naghahanda na rin yung PNP raw sa pag papauwi dito. And hindi rin natin narinig ata itong DFA na meron pong Paglabas ng litrato muna si Ngagva mga kababayan na talaga, hawak nila. confirmation mismo. Parang more on sa side ng Kagaya ng ginawa nila kay Teves, di ba? Mayroon silang litrato noon na talagang nahuli. ng Pilipinas. Ganito po ba ang kalakaran if may isang Filipino citizen sa ibang bansa na merong pagkakasala or merong nagawang mali, na aresto po? Ganito po ba na parang sa side lang yan natin? Wala tayong naririnig na sa side mismo ng pinaka-ahensya at saka yung sa Wala, no? mismong sa bansa kung saan ito nahuli, unlike doon kay dating congressman din na Arnie Teves. Alam mo, ayon sa Vienna Convention ng Consular Relation, obligasyon ng Czech Republic na ipagbigay alam sa gobyerno ng Pilipinas na naaresto si Zaldico kung totoong inaresto siya. Kasi kapag hindi yan pinagbigay alam sa atin, ayon sa desisyon ng International Court of Justice sa kaso ng Inre Avena, hindi po pwedeng maging legal ang proseso na gagawin sa isang dayuhan, sa isang dayuhang bayan kung hindi nabigyan ng notice ang kanilang consular office, no? So baliktad. Ang dapat ang Czech government mismo ang magsabi. abiso sa Pilipinas na arestado si Zaldico dahil obligasyon na yan. Pero sure ka na ba dyan, attorney? Baka ba? Patulad naman doon kay Iloy Grace. Pero abogado ito si Abogado ito si Attorney Roque, mga kababayan. Ayon sa tratado ng consular relations. Pero ito, wala nang sinasabing ganun ang Czech government. At siya mismo, mga kababayan, dati sinabihang inaresto na daw siya, tapos hindi naman siya inaresto. Patunay talaga na fake news sila. Dahil Make talagang news. aresto, Make news. obligasyon pa nga yan ng Czech government. So ang sinasabi ko nga, kung totoo na nasa custody si Zaldico at hindi binibigyan ng kumpirmasyon, Dapat binigay nila, pinakita nila mga kababayan yung confirmation ng Czech Republic. Nakita nila dito sa ating bansa. Hindi yung laway lang ni Bangag. only mean kasi Babaho humingi pang ng laway. asylum itong si Zaldico. At napag-aralan ko naman kasi ang proseso Humingi pala ng asylum yan si Zaldico. sa Czech Republic. Kapag ikaw na-aresto because of illegal entry, immigration rules, obligasyon din ng gobyerno na sabihin dun sa taong na-aresto na po pwede siyang humingi ng asylum. Pero ang punto na sinasabi ko, sang-ayon sa international law, obligasyon pa nga ng Czech government na ipagbigay alam sa Pilipinas na inarestong isang Filipino national kung totoo ito. Ayan mga kababayan. Estado na si Ngagva ayon kay Roque. Anong masasabi dito? Post your comments below.